And yes, sa wakas, nakakuha nga ako ng ticket. Sabi sa akin ng Starlight, fully booked nga talaga sila. Kaya lang, since motor nga ako, okay lang. Pero siguro kung naka-private car ako, hindi na ako makakasakay. After kong kumuha ng ticket, kumain muna ako. Nagkape, tapos nagpahinga lang din. Since sobrang aga ko nga, sobrang tagal pa nang hihintayin ko para makasakay ako. Mga almost 3 p.m. na ata ako nakarating ng Katiklan Port. Tapos yung sakay ko, 7:30 p.m. pa. Pero carry lang. Sabi ko nga, at least may peace of mind na ako. Pwede na akong mag-chill, pwede na ako makapikit-pikit, pwede na ako magpahinga ng maayos. Sinasabi ko nga sa sarili ko, in case na hindi ako makasakay, dumiretso na lang muna ako ng Boracay since sobrang lapit lang din ng Boracay dyan. Doon na muna ako mag-i-stay since sabi ko nga, yung original booking ko talaga is Sunday ng 7:30 p.m. Mabutit hindi naman masyadong strict talaga yung Starlight. At sa wakas, yung pinakahihintay-hintay ko, nakasakay na rin ako. Kasi after kong kumuha ng ticket kanina at nalaman na makakasakay pala ako, doon pa lang ako nakaramdam ng pagod. Nakaramdam na rin ako ng antok. Yung kakakain ko lang tapos gutom na naman ako. Kaya sa mga nagbabalak na bumiyahe ng Manila going to Bacolod, i-make sure nyo muna na ready yung katawan nyo. Ready kayo mentally and syempre financially. Sabi nga nila, yung pera makikita mo lang yan ulit. Pero yung experience, memories sa ride na to is forever ko nang makikita. Hindi siya mababayaran ng kahit magkanong pera yun. And yes, again, hindi ko pinagsisisihan yung biyahe na to. Kasi sobrang nag-enjoy nga ako. Around 5 a.m. na nga to. Nagkape muna ako before ako bumaba. Sobrang ganda ng sunrise sa Batangas Port. Nakapikit-pikit nga ako saglit sa biyahe. Yung kinuha ko nga is tourist bed siya, tapos naka-aircon. Kaya lang hindi nga lang ako makatulog ng diretso-diretso since may gamit nga ako. Kaya maya-maya gising, tapos tingin ng gamit, tapos tulog ulit. Galing pa akong trabaho niya na 9 p.m. ng Friday. Tapos yung out ko is 8 a.m. na ng Saturday. Kaya after ko matapos yung trabaho ko, dumiretso na akong bumiyahe. Kaya sobrang antok pa rin talaga ako. Pero mabuti na lang at maganda yung sunrise ng Batangas po. Sobrang ganda ng view. And minsan nga lang ako makakita ng sunrise since I work at night. Sabi ko talaga sa sarili ko, matutulog ako pagdating ko ng bahay. Babawi talaga ako ng pahinga at ng tulog. Ito yung sinasabi kong ayaw ko talagang bumiyahe ng Sunday. Tapos darating ako ng Monday. Magtatrabaho ako Monday ng gabi. Hindi ako sanay magtrabaho na yung may nararamdaman akong pagod or antok. Yeah, thank God talaga na nakasakay ako at may isang araw pa ako para makapagpahinga. Huminto nga muna ako saglit dito para titigan yung sunrise. Since minsan lang talaga ako makaka-experience ng sunrise. Kaya in-enjoy ko na yung moment na to. As in, sobrang ganda talaga. And prior nga ako bumiyahe pa uwi, nagpagas muna ako. Nagpa-full tank ako galing ng Bacolod. Tapos yung next kong gas up dito na sa Batangas. So may natitira pa akong 2 bar. From Batangas Port going sa bahay is like around almost 90 kilometers ata. Pero dahil sa expressway nga ako dadaan, mabilis lang yung almost 90 kilometers. Tapos maaga pa, konti pa lang yung sasakyan na dumadaan. Para sa mga nagbabalak na bumiyahe ng Manila to Bacolod or Bacolod to Manila, pamasahe ng Batangas to Katiklan or vice versa is 5,985, motor lang yun. Naka-separate charge pa yung tao. Pero based din sa'yo if saan mo gustong umupo. Reclining sila for 1,700. My economy for 1,800. My tourist for 2,200. And my cabin sila for 2,900. Tapos may terminal fee lang na 65 pesos. And again, that's 10 hours of travel. Pagdating nyo ng Katiklan Port, babiyahe kayo ng more than 200 kilometers papuntang Dumangas Port. Pagdating nyo ng Dumangas Port, yung oras and rate is based din sa available na roro na masasakyan nyo. Si Fastcat, 1 hour travel lang, tapos 1,000 plus. Yung sinakyan ko, Bacolod to Dumangas is like more than 600 plus lang yung ginastos ko. Kaya lang 2 hours travel nga lang siya. Thank you so much for watching. Ride safe, everyone.